Hey, good vibes! What is your biggest what if that you think about? What is your biggest regret? What physical asset do you have that should make you the best version of yourself? Anong ma-advise mo sa mga taong bawal mag-boyfriend? Hello! Hey, good vibes! It's me, Erica Gaviola, and today's video, I'm going to do a Q&A lang. Like, chill vlog. Sit-down vlog lang tayo today. Kasi, napansin ko kasi puro ales, puro gala, puro school yung mga last, video. So, ngayon, Q&A naman. And, ngayon, and yung mga questions, manggagaling yan sa mga friends ko. So, answering questions from my friends. So, yeah. Nakabahan na ako, guys. Pero anyway, let's start. So, yun na nga. So, guys, before anything, bago ako mag-start sa video na to, of course, disclaimer lang po na itong video na to, walang personalan. It's just, personal thoughts, personal opinions, and, of course, personal feelings. So, kung ano man pong marinig yung sagot, syempre, yon totoo. And, basta yon like, kung hindi ko po intention na magkaroon ng negative effects sa inyo or may masabi akong words na masasaktan ko kayo. It's not my intention. Intention ko lang po dito is just want to answer yung mga tanong ng mga friends ko, of course. And yun yung gusto nilang malaman ng mga friends ko. Kaya, yun, sasagutin natin tonight, rather. Kasi, gabi na. And, yeah, the first question is galing kay, sigunahin na natin si Angge, si Angeline. Si Angge ay aking friend, classmate ko ng grade 11. So, yeah. And, ang tanong niya, dalawa. So, the first question is, what's your first impression about me? So, ang first impression ko sa kanya, tahimik talaga siya. Yun yung first impression ko. Actually, nung first day of school, hindi ko pa siya masyado napapansin. Pero nung naging close na kami, yun. Pero nung nakita ko siya, first impression ko sa kanya is tahimik. So, yeah. Next question niya. If you knew that you only have... Sorry pala guys, dito ako nakatingin kasi dito yung laptop. So, dito ako nagbabasa ng questions nila. So, yan. Ang next question niya is, if you knew that you only have a day left to live, what would you do and why? Diba guys, nakikita nyo na napapaisip talaga ako dito sa mga tanong nila. Eto na lang. Since my why, siguro I would definitely go to the beach with my parents. Tapos, manonood lang kami ng sunrise, sunset. Tapos sa gabi magbo-bonfire, ganon. Kakain, kwentuhan. Tapos, before matapos yung day na yon, I would write a letter for my parents. Para kapag namimiss nila ako, or gano'n, may mababasa sila na letter na yun. Yung sinulat ko bago. Kasi, syempre, last day. So, syempre, bibigyan ko sila ng maalala nila ako always. Na letter, na nandun palagi na I care for them, I love them so much, ganon. So yeah, yun. And, syempre kapag may time pa, susulatan ko rin yung mga kamag-anak ko since malalayo sila. Nasa province. And of course, yung mga friends ko. Yun. Isang letter para sa lahat ng friends ko. Anyway, okay. Next question naman tayo. Galing kay Ace.
Eto guys, bago ko sagutin yung sagot niya. Sorry, pagod talaga ako ngayon. Siningit ko lang to. Kasi nag-aantay sila, excited na sila. Anyway, bago ko sagutin yung tanong niya, nung nabasa ko to, nung sinad niya to sa akin, napaisip talaga ako. Kasi, nung time na to, actually, hanggang ngayon ata, pero tingnan natin, wala akong maisip na sasagot sa tanong niya. Pero yan nga, ang tanong niya is, what is your biggest what if? What is your biggest what if that you think about? And what is your biggest regret or decision in your life? So spicy. So spicy. Dun muna tayo sa una, yung biggest what if. Biggest what if mo? Ay, eto. Okay. Biggest what if ko. I think alam na ni Ace kasi magkasama kami kanina. Pero hindi ko sinabing yun yung what if ko. Pero ngayon, naisip ko na, what if may kapatid ako? May kuya ako, tapos meron akong kuya na nagpro-protect sa akin, gano'n. Like, parang gusto ko lang ma-experience yung gano'n. Kasi, feeling ko ang saya eh. Ang saya. Kaya gusto ko, what if may kuya ko? Yun. Yun yung what if ko. Kasi, nag-iisa lang akong anak guys, kung hindi nyo alam. Pero yun. Yun yung what if ko. And yung next question niya, what is your biggest regret or decision in your life? Actually, wala naman akong regrets kasi alam ko na nangyayari lahat dahil may purpose. So, ano ba? Kailangan kasi may sagot eh. Sabi ko kasi dapat walang sagot na wala, ewan, something like that. Pero, dati, wait lang guys. Ay, hindi. Siguro ito na lang. Regret. Ito. Nagstay ako sa isang circle. Hindi sa square, sa circle. Sa circle ng na toxic. Yun. Nagstay ako doon na toxic. Magulo kasi may pumapasok, may lumalabas. Yun. Siguro yun yung regret ko. Na naisip ko ngayon. Yun. Yan. 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 Walaan nyo na lang kung anong circle yun. Basta yun. So next, ito naman. From Ate CJ. So, okay. What physical asset do you have that should make you the best version of yourself? Physical, so physical. Physical, ano ba? Ay hindi. Alam ko na. Since naalala ko na naman yung professor na na-meet ko sa EYAC, so, kinompliment niya yung dimple ko. Pero ang sasagot ko, smile ko. So, yun. Yun yung physical asset. Next is, this is from Trisha. So, si Trisha naman, classmate ko nung grade 10. Ay, hindi ko pala na-introduce sa inyo yung akong friends. Pero yun, mga friends ko sila. And, eto naman si Trisha, classmate ko nung grade 10. Yun. President namin. So, yeah, ang tanong niya ay, anong ma-advise mo sa mga taong bawal mag-boyfriend? Since, na-experience ko siya, so, siguro based on my experience, syempre, I think mag-focus lang talaga sa studies.
Tapos, hanapin mo kung ano yung hobbies mo, kung, like, kung ma-instrument ka ba, ganon, kung saan ka mahilig, like, kung wala ka mang studies, libangin mo yung sarili mo. Kasi, parang, sometimes kasi guys, narinig ko na kapag gusto mo maranasan yan, parang hinahanap mo kasi sa iba yung attention na hindi mo nakukuha sa taong gusto mong magbigay nun. For example, hindi mo nakukuha sa family mo yung love, yung care. So, gusto mong kunin sa ibang tao. So, parang something like that. Yeah. Ganon. Yun lang. Focus on your studies, libangin mo yung sarili mo. Kasi ganun ginagawa ko. I mean, ngayon, ayaw ka naman talaga magkaroon ng boyfriend or anything relationship kasi kailangan mo na mag-aral. Yun ang advice ko. Mag-aral ka ng mabuti, ate ko. So, next naman, eto, from Rhea. Ang dami na to guys, ang dami niyang tanong. Pero, since, siguro yung mga, na lang yung sasabihin ko, yung babasahin ko. Tanong niya, how's your life after becoming an ABM student? Like, mahirap ba or something? Okay. Mahirap. Mahirap ang ABM. Pero, mahirap siya. Pero, masaya. Lalo na kung nasa right people ka, yung surroundings mo, hindi na apektuhan yung studies mo. Yun. Like, mahirap siya, pero sabi nga, di ba, mahirap lang talaga yan sa umpisa. Pero kapag natutunan mo na, madali na. Like, yun. Tama ba sinasabi ko? Hindi, basta yun, guys. Gets nyo na yan kung ano man pinupoint ko. Pero yeah. Next naman is, ideal age mo to get married. 28. Yeah, 28. Ideal lang guys sa idea. So, sasagutin ko ba to? Sige. Tanong niya, are you talking to someone right now? Joke lang. Pero, ngayon, wala. In terms of relationship, guys, or someone special, wala. Pero, syempre, may nakakausap ako mga friends ko nga. Pero, someone special, wala. Wala. Yan. Okay, next question is from okay. Kay Marian. So, eto na. Ito na. Okay, question niya is there a possibility na maging bading ka or magka-girlfriend in the future? So, etong tanong na to is similar lang siya sa tanong kanina ni Rhea, kaya hindi ko na siya sinalat. So, kasi yung tanong ni Rhea kanina, di ba, yung is there any chance na magkagusto ka sa girl? So, ewan ko, bakit tinanong pa nila to? Alam naman nila yung sagot. Hindi. Hindi talaga. Gusto ko lalaki, guys. But yeah, yun. Baka mag-away kami sa kaartehan ko. Uy! Joke. Pero yeah, yun. Next question na. Okay, ito. May naging ex or ex-fling or anything ka ba before na hindi alam ng parents or friends mo? Ay, hindi. Ay, alam lahat ng parents ko. Kung meron man or wala. Pero, yung friends ko, ilan lang yung may alam. Ilan lang yung may alam kung wala ba or meron. Yun. Hindi naman siya nagtanong kung may naging.
sabi niya, may naging na hindi alam. So, safe tayo guys. Yun, alam na lahat ng parents ko kasi nag-share naman ako. Open ako sa kanila. And, in fact, super open ko sa kanila. Kasi nga, parang, yun, nakikita ko kasi mga other friends ko na sasaktan. So, parang, syempre, may experience na sila sa mga ganito. So, yun. Yun. Basta yun, guys, nahilo na ako. Nahilo agad eh. Napagod na talaga. Pero, yeah, yun. Yun. Next naman, may na-reject ka na ba before? I mean, may na-reject ka na ba then naging awkward kayo after the confession? If yes, why? Haha! Masaya siya, guys. May na-reject ka na ba then naging awkward? Yes. Parang, ganun talaga kapag may nare-reject, nagiging awkward. Depende na lang yan, ha, sa pag-confess mo sa'yo. Pero yun, nagiging awkward talaga eh. Next is, lastly, your first impression about me. First impression ko sa'yo, maingay. Kayo nila, Erica, nasa gitna pa ako nun, ha, tas, grabe yun, guys. Nasa gitna ako nun, tapos sila, gilid-gilid ko, side by side. Nag-uusap sila, so, nabibingin na ako. To the point na hindi ko na marinig yung iba na, kasi introduce yourself yun eh, na groupings. Tapos, yung mga nag-introduce yourself sa harap namin, hindi na namin narinig kasi ang ingay nila. But yeah, yun, maingay, madaldal. Yung pagpasok nyo, akala ko, tahimik lang, ganon. Pero yeah, yun. Okay, next question. From Arwen. So, ano yung dream or pangarap mo nung bata ka? Flight attendant. Yun talaga. Pero dahil kinulang sa height, syempre, ganun lang eh. Baka hindi ko maabot yung, cabinet nila doon or basta yun. Pero flight attendant talaga. Pero given, why not kapag nabigyan ng opportunity, di ba? Na maging flight attendant. Syempre. Take, grabe. God. Pero hindi ako flight attendant kasi nga, kulang sa akin. Next naman ay galing kay Erica Espra. So, I think mamimili na lang din ako dito. Okay, ito na lang. Yung pagsasabayin ko na yung biggest turn off mo sa guy, tsaka yung pet peeve when it comes to friends. Pagsasabayin ko na lang yun. Kasi same lang naman sagot ko. Yung hindi marunong rumespeto. Kasi respect talaga, guys. Mahalaga yung respeto. Example sa friends, kahit gaano pa kayo close, dapat alam nyo kung saan lang, hanggang saan lang, hanggang dito lang, hindi yung, basta yun, respect. Yeah. Kailangan may respeto. Kapag hindi marunong rumespeto, yun yung turn off mo. Next naman, how do you like to be comforted when you're sad or upset? Okay, since ang love language ko ay quality time and physical touch, hug. Gusto ko ng hug. Hugs. Hugs. With the S. Ano na thoughts mo kay BFF ngayon? No harm guys yung tanong ko. Just wanna know kung ano na thoughts mo sa ganun na ngayon. From Rain to. Isa rin siya sa isa rin siya sa classmate ko nung grade 10 ako. Junior high. Kasama namin nila Trisha, Erica, Kalingapa. So, yun. Thoughts ko kay BFF. Yung sinasabi yung BFF, guys, hindi ko napapangalanan. Pero, yun. Naging part siya ng friends namin yung junior high.
ng circle. I think. Pero short lang. I think naman, kinonsider nila yun. Pero, tapos sa GC ko to sinend. Kasi apat lang kami kumita. Kaya, guys, nagsabi siya ng guys. Anyway, ang sagot ko lang dyan, actually, wala talaga updates sa BFF. Kaya din ina-follow ko siya sa socials ko. Kasi parang, syempre, gusto ko ng peace. Gusto ko ng masaya lang. Ayoko ng may mga taong basta ayoko na lang magsalita. Pero wala kasi talaga akong masabi sa kanya. Kasi wala rin naman ako updates, wala akong alam sa kanya. And basta masaya ako. Masaya? Ano ko, Nick? Hindi, wala talaga eh. Pero okay, ito na lang sasabihin ko. Siguro hindi ko nagugustuhan yung mga naririnig ko sa kanya ngayon. Kasi parang yung mga naririnig ko, pangit ng image niya. Na to the point na, kayo nga, di ba, hindi kayo okay right now. Pero, yun. Basta okay ka, di ba? Rain. But yeah, naririnig ko na ganito. So, hindi ko talaga nagugustuhan. And, yun. Yun lang sagot ko. Yun na yun. Basta, sa mga naririnig ko, hindi ko nagugustuhan yung mga, kahit hindi naman ako kayo. Syempre, friends ko kayo. So, sabi ko, oh my gosh, hindi pa rin siya tapos sa mga ganyan. Something like that. Kasi akala ko, naging okay, naging maayos, since classmate kayo, di ba? Pero yeah, yun na yun. Yun lang. So, next na tayo. Thank you, Rain. So, next tayo. Okay. I think last ko na to kasi parang ang haba na ng vlog ko. But yeah, last ko na lang to. So, galing kay Jasmine. So, yeah. What's more important? Forgiveness or acceptance? Ganda ng tanong. Okay. I think yung dalawang yon is important. The forgiveness and acceptance. Kasi kapag nagpatawad ka, it means na-accept mo na rin siya. Right? So, pero kung papipiliin ako sa dalawa ng isa, of course, forgiveness. Diba? Forgiveness talaga. Kasi na, once na na-forgive mo na, hindi na mabigat sa loob. Kasi kapag in-accept mo lang, nandun pa rin yung bigat eh. Diba? Kapag nagpatawad ka kasi, parang, okay ka na. Napatawad mo na. So, basta yon. Kapag in-accept mo lang, parang, may bigat pa rin sa damdamin mo. So, yeah. That's it. Yun na yun. Eme lang. So, yeah. Okay na. Binalik ko na yung ano ko. Anyway, yun na yun. Tapos na. Pili ko ang haba ng video ko na to. So, sana sipagan kayo manood, friends. Anyway, I hope you enjoyed the video. Sana it's not my intention, guys, na may masaktan or anything. Pero yeah, sinugot ko lang naman. Thank you guys for sending, especially to my friends, guys, na sinandan ko ng ganitong, thank you guys. Thank you for sending questions. Yeah. I really appreciate, guys, kasi nagbigay kayo ng time. Syempre, nag-isip talaga kayo, kaya sinagot ko yung mga, kahit mga personal matter, sinagot ko yung iba. Basta yun. Thank you guys for watching. Thank you everyone for watching, and I hope you enjoyed this video. And if you did, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Sorry guys, medyo napapagod na ako kasi ang haba na ng video. Tapos,
wala pa akong pahinga. And kailangan ko na magpahinga kasi yung boses ko parang nauubos na siya. Ganun na siya, pababa na talaga. Anyway, yun na nga. Thank you guys for watching. Yeah. See you on my next one. XOXO, bye!